Magandang umaga mga mag-aaral. Ngayon, bago tayo mag-umpisa sa ating bagong aralin, tayo ay magbalik-aral muna sa ating nakaraang talakayan. Ngayon, bago tayo magsimula, may tatlong larawan akong ipapakita at inyong susuriin naman kung sino-sino ang mga kilalang personalidad na ito. Maaring sila ay babae, maaaring sila ay babae, at maaring sila ay galing sa industriya ng pag-aarte, pagkukumedyante, pagpapageant, at kung ano-ano pa. Ngayon, umpisa na natin ang ating aktibidad. Ah, kilala niyo ba kung sino ang nasa larawan? Siya po ay anak nina Maricel at Anthony Pangilinan. Siya po ay kilala bilang isang heartthrob dito sa may Pilipinas. Nakilala po siya sa pelikulang Listen to Her. Ito po ay kinagigiliwan ng nakakarami dahil sabi po nila si Donnie Pangilinan ay kilala bilang TDH. Ibig sabihin, tall, dark, handsome daw po siya. Totoo nga pong TDH si Donnie Pangilinan. Okay po. Sunod naman po ay kilala niyo po ba siya? Siya po ay isang sikat na komedyante. Produce na po siya ng napakaraming pelikula. Siya po ay tinatanghal during noontime showtime po. So, ang nakarami sa atin ay kilala po siya dahil mahilig po siyang magbiro, gumawa ng mga eksena at gumagawa po siya ng pelikula na nakaka-inspire po ng mga nakakarami. Siya po ay may mabuting puso din. Siya po ay tumitindig sa kanyang sinasabi. Naawa po siya sa mga mahihirap. Ganun po ba siya? Siya po ay marami ng natulungan din. Siya po ay tama po, siya po si Vice Ganda. Si Vice Ganda po ay kilala bilang isang matulungin na komedyante. Okay, next po tayo. Mula sa kanyang kasuotan, kilala niyo po ba siya? Yes po, siya po si Emma Marie Tiglao. Kilala siya bilang isang modelo at napakagandang dilag na nirepresenta niya po ang Pilipinas noong nakaraang at siya po ay nagwagi bilang isang Miss Universe third runner-up. So, sa kanyang advocacy, marami po siyang naitampok na din po na programa. Okay po. So, sa makikita niyo po, ah, dito po sa kabilang banda, nandito po si Vice Ganda at si Donnie. Ah, Sila'y parehas na lalaki bagamat si Vice Ganda po ay nagbibihis babae. Ngunit, ah, ayon sa siyensya, biologically, si Donnie Pangilinan at Vice Ganda po ay may XY chromosomes dahil sila po ay parehas na lalaki. Samantalang si Emma Marie Tiglao, siya po ay may XX chromosomes kasi siya po ay isang babae. So, naiintindihan po ba ang pagkakaiba ng sex at gender? So, sex, may dalawa lang po tayo, lalaki at babae. Samantalang ang gender, ang pagkakakilanlan, meron po tayong lalaki, babae at ang mga nakapabilang sa LGBTQ+. So, moving forward, tayo naman po ay magsimula sa ating aktibidad mula sa ating aralin ngayon. Ito po ay tawagin nating hulaan nyo kung ito ba ay gawain ng isang babae, gawain ng isang lalaki, o gawain po ito ng mga nakapabilang sa LGBTQ+. Una po, sino po ang nagsusuot ng dress? Ito ba ay babae? Ito ba ay lalaki? Ito ba ay part ng LGBTQ+. So, tama po. Tanging mga babae at ilang kasapi ng LGBTQ+ po ang gumagamit ng dress dahil sila lang po ang may appropriate upang
magsuot nito. Kung may makikita man po kayong nakadress na lalaki, wala naman pong masama, pero hindi po yun kaaya-ayang tignan bilang isang pagkilala sa kanila as lalaki. Ngayon, susunod naman po, sino-sino or sino naman po ang puwedeng mamahala sa isang lipunan o isang komunidad? Lalaki lang po ba? Babae lang po ba? Ang mga kasapi lang po ba ng LGBTQ+. Tama po, lahat po ay maaaring magsilbi bilang isang leader ng isang lipunan. Hindi lang po puwedeng lalaki lang, hindi pong puwedeng nasa kabilang sa LGBTQ, hindi lang puwedeng mga lalaki lang. Okay po, lahat po tayo may karapatan bilang tumakbo, pero dapat isipin din po natin yung qualifications na tatakbuhan natin, yung mga responsibilidad na tatakbuhan natin. Hindi lang po tayo basta-basta tumatakbo bilang isang mayor, mayora, gobernador, gobernador, sino. So, susunod naman po, sino ang puwedeng, ah sino-sino ang puwedeng magsuot lang ng, ah, singsing? Lahat po ba tayo puwedeng magsuot ng singsing? Opo, kasi po, ang pagsusuot po ng singsing ay tanda ng pagmamahalan ng isang couple. So, ah, doon po tayo nagtatapos para sa ating panimulang gawain. Ngayon naman po, para sa ating pagdako sa ating aralin, um nais kong manood kayo ng video, tungkol sa ating paksa ngayon. So, base sa ating activity, alam ko na alam niyo na kung ano ang ating topic ngayon na kung saan patungkol sa gender role sa Pilipinas. Hindi lang po ito tungkol sa, kalalakihan, kababaihan. Ito po ay para sa lahat. So, panoorin niyo po ang video na ilalagay ko at pagkatapos sasagutin niyo po ang mga katanungan, ang mga gabay na tanong. Ngayon, batay sa inyong napanood, paano pahalagahan ang mga kababaihan noong pre-kolonyal? So, noong pre-kolonyal po, ang mga kababaihan ay isang tinatawag na babaylan. Ibig sabihin, sila po ay isang espiritual na leader. Ibig sabihin, sila po ay gumagabay sa mga Pilipino noon. Ginagabayan po nila ang buhay nila. At ang mga babaylan din po ay nagbibigay desisyon para sa kanilang komunidad. Next naman po, noong panahon po ng Espanyol, paano po ang buhay ng Pilipino noong panahon ng Espanyol? Anong sistema ang meron sa kanila? Tama po, nung panahon po ng, Espanyol, ang mga kalalakihan po ay mahigit na kakayahan kaysa sa mga babae, ang ating tinatawag na patriarkal na sistema. Ibig sabihin, ang mga lalaki ay nasa labas upang makidigmaan, samantalang ang mga babae nasa loob ng bahay. Gumagawa po sila ng mga gawaing bahay, hindi po sila, pinapayagang lumabas upang makidigmaan. Ngayon naman, sa panahon ng mga Amerikano, dito na po nagkaroon ng pagkapantay-pantay, mapalalaki ka man o mapababae. Nagkaroon po tayo ng, gender equality dito. Ibig sabihin, ang mga kababaihan ay pinayagan na rin upang mag-aral. Hindi na lamang ang mga lalaki ang nag-aaral noon at nagtatrabaho. Nakita nila ang potensyal ng mga kababaihan na kaya rin pala nilang maging isang leader. Leader ng isang lipunan, kaya nilang alagaan ang kanilang nasasakupan, kaya nilang magdesisyon para sa ikabubuti ng nakakarami. Dumako naman po tayo sa panahon ng Hapon.
Ngayon, noong panahon ng Hapon, naulit na naman ang nangyari noong panahon ng Espanyol, na kung saan nagkaroon na naman tayo ng patriarkal na sistema at hindi lang yon. Nagkaroon din po ng militarize, ibig sabihin ang mga lalaki ay nakikidigmaan ulit. Dito na naman, pumasok yung gender bias. Nagkaroon na naman ng gender inequality. Ibig sabihin, ang mga kababaihan nasa loob ng bahay, wala silang kakayahan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Tanging mga lalaki ay nasa labas at ang mga babae na ay nasa loob upang pagsilbihan ng kanilang pamilya. Susunod naman po ay ang panahon natin ngayon. Sa kasalukuyan, sa tingin nyo, naabot na ba natin ang gender equality? Sa panahon natin ngayon, ano ang napapansin nyo? Tama po. Sa panahon natin ngayon, sa panahon ng kasalukuyan, ang mga lalaki at babae ay may pantay na karapatan. Ibig sabihin, ang mga kababaihan ay tumatakbo na naman upang pamunuhan ang nakakarami. Ah, for example, dito sa may Pilipinas, madami ng tumatakbo na babae. Las-halalan, nagkaroon din po tayo ng isang politician na tumakbo, si Leni Robredo. Ngunit ah, sa kasamaang palad siya po ay natalo, ngunit bumabangon na siya po siyang mayor po sa isang city sa may Pilipinas. And then, next po is, ah, ay oo po pala. Noong nakaraang halalan, mayroon po tayong total of 68,431,695 na registered voters. Ngunit, noong last na halalan, meron po tayong 61.8 million na registered voters. Ibig sabihin, napakalaki ang naidagdag na registered voters, mga millennial voters po natin ngayon. Last halalan, last March. Kung susumain, 6 years ago, i-minus po natin, 68,431,965 minus 61.8 million. Compute nyo po. Yes po. Tumataginting po siya na 6.6 million. Ibig sabihin, parang yearly may millions po tayo ng birth rate. So, malaki po yun. Malaking ambag sa Pilipinas. So, sooner or later, magiging overpopulated na po ang Pilipinas dahil po, sobra-sobra po kung mga nakang mga babae. Hindi po tayo nagkakaroon ng family planning sa loob ng bahay. Kahit hirap na hirap ka na, ang dami-dami pa ring anak. Dapat hindi po ganun. Dapat nagkakaroon po tayo ng isang family planning upang hindi po mahirapan ang ating mga anak. Dahil hindi lang po tayo ang kawawa bilang isang magulang, kundi mas mahihirapan po yung mga anak natin kasi hindi po nila natatamo yung mga dapat na kanilang natatamo. For example, mga basic na needs nila. Kailangan po nilang magpunta sa lansangan, humingi ng mga pera. Pero dapat responsibilidad po yun ng kanilang mga magulang. At diyan na po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana po kayo po ay may natutunan at ating pagtibayin pa ang ating natutunan sa araw na ito.